Nang mawala ang 16 years old na dalaga mula sa kanyang silid at natagpuan siyang walang awang pinaslang makalipas ang ilang araw, ay labis na kinagulat ito ng buong bayan. Hindi lamang ang paraan ng kanyang pagkasawi ang nagdulot ng takot sa kanila, kundi pati na rin ang pagtuklas kung sino kaya ang gumawa nito sa kanya. Alamin natin ang buong storya ni Heather Rich. Ang bayan ng Waurika sa isang liblib na rehiyon ng Oklahoma, USA ay mayroon lamang 2,000 na populasyon. Dito nakatira ang pamilya Rich. Ang mga magulang ay si Gail at Dwayne at meron silang 4 na anak. Si Heather Rose Rich ay pinanganak noong January 19, 1980. Siya ang ikatlo sa 4 na magkakapatid. Si Heather ay isang sophomore sa high school, isang mahusay na estudyante at cheerleader. Ngunit dumaan siya sa madilim na yugto ng kanyang buhay. Noong gabi ng October 2, 1996, nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan ni Heather at ng kanyang ina dahil ito sa $300 na bill sa telepono na nagamit niya. Ang ama ni Heather na isang electrician ay kamakailan lamang ay lubhang nasugatan. Ito'y dahil sa pagsabog ng isang transformer. Hindi siya nakaligtas at kinailangan ng mahabang gamutan at operasyon. Hindi siya makapagtrabaho kaya't kinakailangan ng kanyang asawa na kumuha ng karagdagang trabaho para mapanatiling maayos ang pamilya. Lahat ng dolyar ay mahalaga sa pamilya dahil sobrang mahal ng operasyon. Sinubukan ng ina na ipaliwanag kay Heather na hindi nila kayang bayaran ng mga bills na umaabot sa daan-daang dolyar bawat buwan. Itinuro sa kanya ang pagtitipid sa pera pati na rin kung paano maging maayos dahil siya ay teenager na. Pero nahirapan si Heather na tanggapin ang mga paalalang ito na nagdulot pa ng mas seryosong alitan. Nang kumalma ang sitwasyon, nagpasya si Heather na matulog na. Pumunta siya sa sala kung saan binati niya ng good night ang kanyang ama. Ngunit duwaan lamang siya sa kanyang ina na tahimik. Ito'y nagpapakita na tila naiinis pa rin siya. Sa kabila ng ganitong malungkot na senaryo ay pumasok na rin ang lahat ng miyembro ng pamilya sa kanilang mga kwarto. Kinabukasan, October 3, ginising ni Gail ang mga bata para mag-almusal, ngunit hindi lumabas si Heather. Ipinagpalagay ng ina na ito ay dahil sa pagtatantrum pa rin ng kanyang anak at tiyak na kapag nagutom ito ay lalabas din ng kwarto. Ngunit ilang minuto na ang lumipas pero hindi pa rin lumalabas si Heather. Nang mawala ng pasensya si Gail ay pumunta na siya sa kwarto ni Heather. Nagulat ito na wala roon ang kanyang anak. Noon hindi pa karaniwan ang mga cellphone. Kaya tinawagan ng mga nag-aalalang magulang ang lahat ng kaibigan ng kanilang anak gamit ang telepono, ngunit wala sa kanila ang nakakaalam kung nasaan siya. Ang ganitong pag-uugali ay lubos na hindi gawain ni Heather. Wala siyang issue sa mentalidad at hindi pa siya lumalaya sa kanilang bahay. Bukod pa rito, laging inaalagaan ni Heather ang kanyang itsura at malamang na hindi siya aalis ng matagal nang hindi nagpapalit ng damit at hindi nagme-makeup. Pero sa puntong iyon, lahat ng kanyang mga gamit ay naiwan sa bahay. Agad na pumunta sina Gail at Dwayne sa sheriff's office sa Waurika para i-report ang pagkawala ng kanilang anak. Ibinahagi ng ina ang tungkol sa alitan nila ni Heather noong nakaraang araw, kung saan pinanalhanan niya ang batang babae tungkol sa malaking bill at katigasan ng ulo nito. Pakiramdam ng mga magulang na lumalampas na sa limitasyon ang walang katapusang pakikipag-usap ni Heather sa kanyang mga kaibigan. At kahit na karaniwang hindi nakikialam si Dwayne, ay sinuportahan niya ang kanyang asawa sa isyong ito. Sinubukan ng sheriff na pakalmahin ang mga magulang na sinabing malamang na nag-runaway lang ang batang babae mula sa bahay. Tulad ng madalas na gawin ng mga teenager, lalo na pagkatapos ng isang away sa mga magulang. Pero alam ni Gail at Dwayne na hindi ito ang ugali ng kanilang anak. Karaniwang hindi tumatakbo si Heather mula sa mga problema, kundi nagtatangkang humanap pa nga ng kompromiso kahit pagkatapos ng mga alitan. Sa kasamaang palad, ang matinding reaksyon ng ina at ang kawalang pagkontrol ng batang babae na hindi maamin ng pagkakamali ay nagdulot ng hindi kanais-nais na sitwasyon. Sa kabila ng pag-aalala ng mga magulang, siniguro ng mga otoridad na ang karamihan sa ganitong mga sitwasyon ay nagkakaroon naman ng maayos na ending. Ang mga teenager na tumakas mula sa bahay ay karaniwang mabilis na nakaka-recover at bumabalik sa kanilang pamilya. Maaring habang nasa sheriff's office sina Gail at Dwayne,
Maaring ang kanilang anak ay nakauwi na. Siniguro ng mga opisyal na magiging maayos ang lahat. Ipinaliwanag nila na para ideklara ang isang tao na nawawala, kailangan mo nang lumipas ang isang araw nang walang anumang paramdam. Dahil hindi pa lumipas ang tinukoy na oras, hindi maaring tanggapin ng pulisya ang mga pahayag at pinauwi na ang mag-asawa para maghintay ng balita mula kay Heather. Nawala ng pag-asa ang mag-asawa dahil sa pinakitang pag-uugali ng mga otoridad. Nakaramdam sina Gail at Dwayne na may nangyaring masama sa kanilang anak, kaya't nagpasya silang magsimula ng kanilang sariling paghahanap sa bayan. Unang-una nagpasya silang kausapin ang pinakamalapit na mga kaibigan ni Heather at nakipag-ugnayan sa ilan sa kanila. Isa sa mga kaibigan ay si Randy Wood, 17 years old, ang kapitan ng football team sa paaralan na dati nang nakipag-date kay Heather. Kahit na mabilis na natapos ang kanilang romantikong relasyon, nanatiling magkaibigan ng mga ito. Sa katunayan, kay Randy sinisi ni Heather kung bakit malaki ang kanilang phone bill. Nang tawagan ng ina si Randy, sinabi nito na wala siyang idea kung nasaan si Heather o kung anuman ang nangyari sa kanya. Sa kabila ng mga sinabi ni Randy, ramdam ni Gail na may tinatago ang binata. Parang paulit-ulit na scripted na kwento ang binibigay ni Randy, na walang pakialam sa pagkawala ng kanyang ex-girlfriend na tila kahina-hinala. Ngunit hindi niya mahuli-huli si Randy sa kasinungalingan nito, kaya't nagpasya si Gail na kontakin ang isa pang kaibigan ng kanyang anak, isang 17 years old na estudyante na kamakailan lamang ay naging kasintahan ni Heather. Nang tawagan ni Gail si Josh, ang lola nito ang sumagot sa telepono. Sabi ng lola na nagpapahinga ang batang lalaki pagkatapos ng isang party at ayaw niyang gisingin ito. Mahigpit na tinanggihan ng matandang babae ang hiling ni Gail na ipasa ang telepono sa kanyang apo at sinabi na naglinis siya sa trailer sa bakuran kung saan nagparty ang mga estudyante noong nakaraang gabi. Nang tanungin ni Gail ang tungkol kay Heather, sinabi ng lola na hindi niya nakita ang batang babae. Nang wala nang makuha na kapakipakinabang na impormasyon, nag-drive sina Gail at Dwayne sa buong county para maghanap ng kahit anong panatandaan tungkol sa kinaroroonan ng kanilang anak. Lumipas ang isang araw ngunit walang napana sa kanilang pagsisikap. Kaya nagpunta ulit sila sa police station. Sa pagkakataong ito, sumali na ang mga otoridad sa operasyon ng paghahanap. Lumipas ang isang linggo ngunit walang lumabas na mahalagang impormasyon tungkol sa nawawalang estudyante. Sa paglipas ng mga oras, ang pag-asa na makita ang batang babae na buhay ay unti-unting nawawala. Pagkatapos habang sinusuri ang mga paligid sa hangganan ng Texas, napansin ng mga pulis na may labi sa ilog, nakaharap pababa. Ang labi ay kalahating nakalubog sa maduming tubig. Parang sinadyang itago ang labi para mas mahirap makita. Nang matagumpay na nahila ng mga divers ang nakakatakot na natagpuan, isang mas nakakatakot na bagay ang lumitaw. Sa ilalim ng patong-patong na dumi, ang biktima ay maraming tama na nagpapahiwatig na malapitan na ginamitan ng armas, partikular na ang isang mahaba at malakas na armas. Tila imposibleng makilala sa unang tingin, kahit dito kinailangan ng forensic examination. Ayon sa mga eksperto, ang biktima ay tinamaan ng 9 na beses mula sa malapit na distansya. Ang labi ay literal na nasa isang kakilakilabot na kondisyon. Dahil sa isang tao lamang ang nawawala sa lugar noong panahong iyon, tinawagan agad ang mga magulang ni Heather Ridge para sa identification. Nakilala nila ang kanilang anak sa pamamagitan ng singsing na may naka-engrave na pangalan na binigay pa sa kanya ng kanyang ina. Tiniyak ng dental records ang pagkakakilanlan ng biktima na matukoy ng mga forensic experts ang mga braces sa bibig ng nasirang katawan na siyang isinusuot ng batang babae para makorek ang kanyang pagkagat. Ang balita ng pagkasawi ng batang cheerleader ay kumalat ng mabilis sa bayan at agad na naging pangunahing paksa ng bawat usapan. Nalaman din ni Randy Wood, ang football player captain, ang tungkol sa natagpuang trahedya. Ang araw ng insidente ay tumapat sa taunang laban kung saan siya ay kinilala bilang hari ng laro sa loob ng ilang season. Karaniwan pagkatapos ng ganitong kompetisyon ay may matinding selebrasyon, ngunit sa pagkakataong ito, wala nang puwang para sa kasiyahan. Nataranta ang batang lalaki sa nakakatakot na balita tungkol sa kanyang ex-girlfriend at nagpunta sa parehong tulay kung saan natagpuan ang labi. Pinagmasdan niya ang maduming tubig na matagal na tinatago ang isang kakilakilabot na lihim mula sa lahat.
Sa katunayan, si Randy ay may alam na higit pa kaysa sa mga ibinunyag niya sa mga magulang ng biktima at kalaunan ay nahanto ang investigasyon sa kanya at sa ilang kaibigan nito. Ang mga pangyayaring ito ay tila isang nakakatakot na Hollywood movie na nangyari sa sentro ng isang maliit na bayan sa Oklahoma. Nang simula ng mga detectives ang investigasyon, una nilang kinausap ang mga magulang ni Heather. Nang panahong iyon, nakapag-contact na si Gail na maraming kaibigan at kakilala ng kanyang anak. Ang kanyang mga hinala ay nahulog sa dalawang kabataang lalaki. Ang ex-boyfriend ni Heather na si Randy Wood at ang kasalukuyang boyfriend na si Josh Bagwell, na umuwi mula sa party at hindi man lang tumawag. Tila pareho ang kanilang kwento na scripted, na may pagkakapareho pa sa pagbuo ng mga pangungusap sa ilang bahagi. Ngunit hindi nila maibigay ang malinaw na sagot sa mga karagdagang tanong na tila labis na kakaiba. Kitang-kita ang kaba ng mga teenager at ayaw nila makipag-ugnayan, kabaliktaran ng ibang kaibigan ni Heather na aktibo pang sumali sa paghahanap sa kanya. Pakiramdam ni Gail na mas marami pang alam sina Randy at Josh kaysa sa kanilang sinasabi. Ito'y batay sa tawag at mga palusot. Sa pakikipag-usap sa mga kaklase at iba pang kaibigan ng biktima, nakatanggap ang mga investigador ng ilang lead na nagbumungkahi na sina Josh at Randy ay may kaalaman tungkol sa mga pangyayari noong gabing iyon. Nang tumakas si Heather mula sa bahay pagkatapos ng alitan nila ng kanyang ina. Lumabas sa investigasyon na talagang binalak ni Heather na pumunta sa isang party para makipagkita sa kanyang boyfriend na si Josh. Ito'y sa kabila ng pagpabawal ng kanyang mga magulang na umalis ng bahay ng hating gabi. Hindi ito nakapikil kay Heather kaya't naghintay ito na makatulog ang kanyang mga magulang. Pagkatapos tumalon siya mula sa bintana ng mga bandang 11 p.m. Ang dalawang kahina-hinalang kabataan na kilala sa bayan at popular sa mga lokal na kabataan ay inaasahang naghihintay sa kanya. Si Josh ay tinuturing na mayamang tagapagmana ng mga magulang. Palaging may pinaka-cool na sasakyan at ang susuot ng pinaka-stylish na damit. Halatang pinagmamalaki ang kayamanan ng kanyang pamilya. Siya ay isang tipikal na representative ng Golden Youth na abala lamang sa kanyang sariling popularidad at pera. Sa kaibahan, si Randy Wood ay nagmula sa simpleng pamilya lamang. Ngunit dahil sa kanyang talento at tiyaga sa sports, nakamit niya ang kasikatan kaysa sa kanyang mayamang kaibigan. Ang mga kaibigan ni Randy ay hinahangaan siya. Bukod sa pagiging gwapong kapitan ng team, ay magaling talaga siyang maglaro sa field. Naging pinakamahusay na football player si Randy, hindi lamang sa paaralan kundi sa buong bayan at kahit pa sa mga school teams sa state level. Si Randy at Josh ay magkaibigan na hindi mapaghihiwalay at karaniwang ginugugol ang kanilang weekends sa pagmamaneho sa mga dirt roads gamit ang sasakyan ni Josh. Madalas na may mga babae silang kasama, regular silang umiinom ng alak, at paminsan-minsan ay gumagamit din ng bawal na substance. Dahil sa kakulangan ng mga pasilidad para sa mga kabataan sa bayan, wala silang ibang magawa kundi mag-improvise. Kilala si Heather na madalas na nakakasama sa grupong ito. Ayon sa isang kaibigan, nasubukan din ng batang babae na uminom kasama ang mga lalaki. At nung gabi bago ang kanyang pagkawala, tumakas siya para makipagsaya kasama ang mga popular na lalaki. Ang balitang ito ay nagpagulat sa mga magulang ng 16 years old na estudyante na alam nilang tahimik at masigasig. Bagaman alam nila ang hilig ng kanilang anak sa mga mapanganib na bagay, hindi nila inisip na ginagawa niya ito kasama ang iba pang kabataan. Nalaman na 5 araw bago ang kanyang pagkawala, noong September 27, 1996, nahuli si Heather at ang isa pang babae mula sa support group sa isang sulok ng stadium. Natagpuan ang isang pinagbabawal na dahon at mga gamit sa kanila. Dahil sa insidenteng ito, nasuspinde ang mga estudyante ng 3 araw. Ipinaalam ng mga guro kay Gail at Dwayne ang lahat ng nangyari. At hindi nila maitago ang kanilang galit dahil hindi nila inaasahan na ang kanilang anak ay mapapasama sa ganitong kadelikadong gawain. Aminado si Heather na sinubukan niya ang mga pinagbabawal na substance dahil sa ito'y curious at nangako rin na titigil. Ngunit ang mga magulang ay mas nababahala sa ibang bagay. Bakit ang masigasig na estudyante at atleta ay napunta sa maling landas? Ang pagkaakit ng batang babae sa alak at bawal na gamot ay nakakatakot. Sa kabila ng pangako ni Heather na titigil na sa kanyang masamang bisyo, hindi kailanman nakumpirma ni Gail at Dwayne ang kanyang katapatan. Sa halip, ang mga nakakapinsalang hilig na ito ay maaring may direktang kaugnayan sa kanyang pagkasawi.
Nagpasya ang mga detectives na kausapin sina Josh at Randy, na huling nakasama ni Heather. Umaasa sila makakakuha ng detalye tungkol sa party na nangyari bago ang pagkawala ni Heather. Aminado ang kapitan ng football team na siya at ang kanyang kaibigan ay nasa trailer sa likod ng bahay ni Josh. Naglalaro ng dominoes at umiinom ng alak buong gabi. Gayunpaman, tinanggi ng dalawang lalaki ang anumang pakikisalamuha kay Heather noong gabi iyon. Kakaibang napansin ng mga pulis ang parehong detalye na nag-alarma sa ina ng biktima. Parehong sinabi ng mga kabataan ang eksaktong parehong kwento, tila bumibigkas mula sa isang memorized na sulat at nagsasalita na tulad ng mga robot. Bukod pa rito, halos wala rin silang pinapakitang emosyon kahit na ito'y tungkol sa pagkasawi ng kanilang kaibigan. Ang ganitong mga kilos ay nagbibigay sa mga law enforcement officers ng paniniwala na nagsisinungaling ang mga teenager. Nagkaroon sila ng hinala na ang pagpaslang ay maaring naganap dahil sa selos, kung saan hindi napagkasuduan ng mga kabataan kung sino ang makakasama ni Heather. Sa puntong iyon, wala pang malakas na ebidensya na direktang nag-uugnay sa mga high school students sa krimen. Parehong naging pangunahing mga suspect si Randy at Josh, kaya kinakailangan ng mas malalim na pagsusuri sa kanilang mga pagkatao, pati na rin sa relasyon kay Heather at mga pangyayari sa party na naganap bago ang kanyang pagkawala. Nagbigay ng bagong clue ang mga resulta ng autopsy. Una, napansin ang bilang ng mga tama. Ito ay siyam. Kahit ang armas ng pulisya ay karaniwang may 8 laman lamang. Isang interesanteng detalye rin ang uri ng ammunition na ginamit. Sa kabutihang palad, ang ganitong partikular na pinili ng kriminal ay nakatulong sa investigasyon na magkaroon ng unang seryosong pag-usad sa kaso. Ang bihirang armas na ito ay binenta lamang sa isang tindahan sa bayan. Matapos suriin ang mga resibo, natuklasan ng pulisya na isang tao lamang ang bumili ng mga ito bago ang insidente. Nakilala ng tindera ang suspect na si Josh Bagwell na pumunta sa tindahan at bumili ng isang kahon na naglalaman ng 20 rounds. Ayon sa empleyado ng tindahan, kasama ni Josh ang isang kabataan, ngunit hindi ito ang matalik niyang kaibigan na si Randy, kundi si Curtis Campbell, kilalang tao sa lokal na pulisya. Napag-alaman na si Curtis ang pinakamatanda sa mga sangkot sa kaso. Siya ay 19 years old na. Sa kabila ng kanyang edad, siya ay naaresto na ng ilang beses at naglaan ng karamihan ng kanyang buhay sa mga juvenile detention centers. Ang batang ito ay kilalang problema sa batas. Madalas siyang nauhuli dahil sa pagmamaneho ng lasing, pamamaslang sa mga aso, kabayo o kahit sa mga random na naglalakad lamang. Dahil dito, si Curtis ay nagdulot ng pinakamatinding pagdududa. Kakaiba sa dalawang iba pang kabataan na kahit kakaiba ang kanilang pag-uugali ay hindi pa nagkaroon ng problema sa batas at hindi itinuturing na agresibo o mapanganib. Noong October 23, binisita ng pulisya ang tahanan ni Curtis sa kalapit na bayan kung saan siya nakatira. Ngunit mas mahalaga pa ang katotohanan na ilang kilometro mula sa kanyang bahay ay matatagpuan ng parehong tulay kung saan nakita ang mga lapi ni Heather. Hindi natagpuan si Curtis sa bahay, ngunit nakipag-usap ang mga law enforcement officers sa kanyang lola. Nagsalita ang lola tungkol sa kanyang apo, kabilang ang detalye na kilala niya ang lugar at madalas na bumibisita sila sa tulay na iyon. Mahilig maglaot si Curtis mula pa noong pagkabata at madalas siyang sinasamahan ng kanyang lola. Pagkatapos makipag-usap sa kanyang lola, kinabukasan ay nakipagkita ang mga detectives kay Curtis mismo. Ang batang lalaki ay naresto at dinala sa sheriff's office sa Waurika. Ang interogasyon ay tumagal ng higit sa 8 oras, ngunit hindi talaga nagsalita ang suspect. Bagaman pumayag siyang sumailalim sa polygraph test, hindi ito naging makabuluhan para sa mga investigador. Ang pinakamahalagang pag-amin ni Curtis ay ang kanyang pagmamay-ari ng isang medyo bihirang uri ng armas, isang Mossberg, na may espesyal na katangian ng magazine para sa siyam na bala. Kaya't minungkahi ng mga detectives na natuklasan nila ang may-ari ng posibleng armas na ginamit sa pagpaslang kay Heather. Nang kunin ang armas at isinagawa ang ballistic examination, opisyal na nakumpirma ng mga eksperto na ang batang babae ay ginamitan ng armas ni Curtis. Pagkatapos ipakita ang ebidensya ng kanyang pagkakasangkot sa pagpaslang kay Heather ay umamin na rin si Curtis. Sinabi niya sa pulisya na kasama niya sa krimen sina Randy at Josh. Pagkatapos ay sumulat siya ng detalyado at 2 pahina ng pagsisisi. 3 linggo pagkatapos ng pagkasawi ni Heather,
Sa wakas ay nagkaroon ng suspect ang law enforcement na umamin sa krimen. Dahil sa posibleng pagkakasangkot ng iba pang kabataan, sina Randy at Josh ay inaresto rin at dinala sa istasyon. Ipinakita sa mga estudyante ang mga testimonya ni Curtis kung saan sinasabi niyang siya ang nagpasimula ng pagpaslang sa babae. Ngunit ayon dito, si Randy ang direktang gumawa ng krimen. Ayon sa pag-amin, binigay ni Curtis ang kanyang armas kay Randy at iniutos na paslangin ang biktima, habang si Josh naman ay simpleng naroroon lamang. Gayunpaman, duda ang pulisya sa testimonyang ito dahil ang kapitan ng football team ay hindi umaangkop sa imahe ng isang tipikal na kriminal. Ang nakaraan ni Randy ay hindi kailanman nagkaroon ng problema sa batas. Naging ehemplo ng estudyante at patagumpay na atleta na sikat sa kanyang mga kaedad. Lahat sila ay walang masamang sinasabi sa kanya. Dahil sa lokasyon ng mga pangyayari na ang party ay naganap sa timog ng Oklahoma at tatagpuan ng labi naman sa Texas, ang mga lalaki ay haharap sa paglilitis sa partikular na mga estadong ito, kung saan ang pinakamataas na parusang kamatayan ay pinapataw para sa pagpaslang. Ito ang naging pangunahing problema sa investigasyon dahil ayon sa mga lokal na batas, ang aktual na gumawa ng krimen ang maaaring parusahan, kaya wala sa mga sospek ang gustong umamin na kung sino talaga ang gumawa. Matapos ang mga paulit-ulit na pagsubok ng pulisya at pangalawang pagpupulong sa mga investigador, sa wakas ay nagsimulang magsalita si Randy. Ngunit mariin niyang tinanggi ang direktang pakikilahok sa pagpaslang. Ayon sa kanya, si Curtis ang gumawa nito at ang nagpasimula ng pagpaslang, habang si Josh ay simpleng tumulong lamang. Sa kanyang bahagi, tumanggi naman si Josh na makipag-ugnayan sa law enforcement. Noong October 1996, nakatanggap ang mga detectives ng dalawang pag-amin na magkasalungat sa maraming aspeto. Sa huli na pagpasyahan ng mga investigador na tila mas totoo ang testimonya ni Randy na matagumpay ding nakapasa sa lie detector test. Malinaw na mahirap tukuyin ang eksaktong pagkasunod-sunod ng mga pangyayari noong gabi ng October 2 na may 100% na katiyakan. Ngunit napagpasyahan na umasa sa impormasyong binigay ni Randy. Ayon sa kanyang pag-amin, plano niya na mag-inom kasama ang kanyang mga kaibigan na sina Curtis at Josh noong araw na iyon. Na magtipon-tipon sila, nalaman na si Heather ay inaasahang sumama sa kanila. Kilala ni Heather sina Josh at Randy, ngunit hindi pa niya nakikilala si Curtis. Kaya wala siyang idea kung gaano kadelikado ang lalaki. Na magsama-sama sila at nag-enjoy sa inumin, si Heather, katulad ng iba, ay umabot sa punto na nawalan ito ng malay. Sa oras na iyon, si Curtis na lasing na rin ay nagkaroon ng idea na samantalahin ang walang malay na si Heather. Agad niyang inabuso ito ayon kay Randy. Si Heather ay nagising mula sa pang-aabuso, sumigaw at tinulak ang umaatake bago ito muling mawala ng malay. Bagaman mahirap na makasalita, natakot si Curtis dahil kahit na medyo lasing ang biktima, maari pa rin itong maalala ang lahat. Alam ni Curtis na tiyak na siya ay mapupunta sa bilangguan at ayaw niyang makulong dahil sa insidenteng ito, kaya't minungkahin niyang tapusin na lang si Heather. Ang mga batang lalaki ay tinanggap ang mga salita ni Curtis bilang isang masamang biro lamang. Ngunit hindi nagbibiro si Curtis. Talagang kumuha siya ng armas mula sa trunk ng kanyang sasakyan at tinutok ito sa tatlong kabataan. Agad na napagtanto ni na Randy at Josh na nakikisama sila sa isang sobrang hindi maaasahang tao, kaya't nagpasya silang huwag makipagtalo. Inilagay nila ang walang kalaban-laban na si Heather sa trunk ng kotse ni Josh at naglakbay patungo sa bahay ni Curtis. Ngunit ilang kilometro mula sa kanilang destinasyon, iniutos ni Curtis na lumihis sila patungo sa tulay kung saan kalauna natagpuan ang labi ni Heather. Pinilit ni Curtis ang kanyang mga kaibigan na huminto sa gitna ng tulay. Inalis nila si Heather mula sa trunk at nilagay sa tabi ng riles. Dahil sa nangangamba para sa kanilang sariling buhay, sumunod agad sina Josh at Randy. Nang ilabas ang walang malay na si Heather mula sa sasakyan, hindi na siya makatayo. Inilatag siya ng mga kabataan sa lupa at sila ay umupo. Sila ay naghihintay sa mga susunod na mangyayari. Lumapit si Curtis sa walang kalaban-laban na si Heather at sinimulang tapusin ang kanyang buhay. Nakitang mabuti ni Randy kung paano nagkaroon ng malaking ang kanyang kaklase. Hindi niya nakayanan ang mga nakakasindak na tanawin kahit tinakpan niya ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay. Ito'y natatakot na tingnan ang mga eksena.
Inubos ni Curtis ang buong magazine ng armas sa biktima pagkatapos ay inihulog nila Josh at Randy ang labi ni Heather mula sa tulay. Pumasok sa sasakyan ng mga lalaki at tumakas mula sa pinangyarihan ng krimen. Nakita nila mismo kung anong ginawa ni Curtis kay Heather, kaya't ang takot sa kanilang sariling buhay ay nagdulot sa kanila ng pananatiling tahimik. Noong October 1996, opisyal na inakusahan ng 3 kabataan ng pagturukot at pagpaslang kay Heather Ridge na may edad na 16 years old. Ang pinakamahirap na bahagi para sa mga investigador ay ang pakikitungo kay Josh Bagwell na tumangging mag-testify at walang direktang ebidensya ng kanyang pagkakasangkot. Kaya't ang prosecution ay napilitang umasa sa mga pahayag ng iba pang 2 akusado sa kaso. Dahil sa kakulangan ng pisikal na ebidensya, ang basehan ng kaso ay hindi masyadong maaasahan. Upang mapabuti ang sitwasyon, nag-alok ang prosecution ng isang kasunduan kay Randy Wood kapalit ng kanyang testimonya laban kay Josh. Nangako ang prosecution ng habang-buhay na pagkakakulong na may karapatang makalaya pagkatapos ng 30 years. Agad na pumayag dito si Randy. Pinag-usapan din sa tanggapan ng prosecution ang posibilidad ng katulad ng sentensya para kay Curtis. Sa pananaw ng pamilya ng biktima, ang pinakamahalaga ay makuha ang totoo niyang testimonya at hindi lang basta hatulan si Curtis sa parusang kamatayan. Noong October 15, pumayag si Curtis sa alok ng prosecution at umamin sa kanyang pagkakasala, kapalit ng habang-buhay na pagkakakulong na walang karapatang makalaya ng maaga. Sa parehong panahon, patuloy ito nagpakita ng pag-uugali, ng pagiging hambog at hindi maayos habang ito'y nasa kustodiya at naghihintay ng paglilitis. Sa isang pagkakataon, inatake niya ang isang bantay. Itinumba niya ito at sinimulang saktan. Tanging sa tulong ng ilang mga pulis kaya napatahimik ang galit na preso. Noong February 1998, halos 1 taon na at kalahati matapos ang nakakalungkot na pagkasawi ni Heather, nagsimula ang paglilitis kay Josh Bagwell. Lumakas ang balita ng kaso at maraming tao ang nagnanais na dumalo sa pagdinig. Sa huli, pinagbawal ang pagpasok sa mga hindi otorisadong tao at mga miyembro ng press sa korte. Ang mga abogado ni Bagwell ay gumamit ng mga taktika para sirain ang reputasyon ni Heather. Ito upang ipakita na si Bagwell ay hindi maaring manghalay ng taong may kusang loob na sumama. Si Gail Rich, ang ina, ay sinailalim pa sa cross-examination kung saan kinailangan niyang aminin ang paggamit ng anak ng pinagbabawal na dahon. Tinapos ng mga abogado ang mga akusasyon na may tanong na siya ang iyong perpektong anak ngunit hindi naman talaga siya perpekto, tama? Dito kinailangan pang ipagtanggol ng mga magulang ni Heather ang dangal at dignidad ng kanilang anak. Sa katotohanan, si Heather ay isang masigasig na estudyante, talentadong atleta at isang pinakamaasahang tao na nagkaroon lamang ng malas na pagkakataon na makasama ang maling grupo at nakatagpo ng tunay na kriminal. Nang dumating ang pagkakataon para kay Curtis na magsalita, nagulat ang mga naroon nang bumalik siya sa kanyang orihinal na bersyon ng mga pangyayari. Ito'y nagsasabing si Josh ay hindi nakasama sa krimen at hindi rin alam ang plano ng pagpaslang. Sa halip, ayon kay Curtis, si Randy ang siyang gumamit ng armas kay Heather. Ang pahayag na ito ay malalim na nakaapekto kay Randy. Hindi ito inaasahan ng lahat kaya nagpa siya ang kapitan ng football team na magbago din ng desisyon. Tinanggihan niya ang plea bargain at hindi niya ninanais na ang kanyang pag-amin ay tinuturing na para sa kanyang sariling kapakinabangan lamang. Dito inakusahan ang kanyang kasama sa korte. Nagsalita siya ng buong tapang. Sinabi niya na ang kanyang pangunahing layunin ay makamit ang katarungan para sa inosenteng si Heather. Ang desisyong ito ay taliwas sa payo ng abogado ng depensa. Sa kabila ng pagiging marangal ng hakbang ito, sinadyang ipanganib ni Randy ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pag-akusa ng kanyang mga kasama sa krimen. Ang ganitong kabayanihan ay may malalim na epekto sa mga magulang ni Heather. Nakipagkita pa sila kay Randy pagkatapos ng sesyon ng korte. Noong February 10, 1998, humarap si Randy sa hurado at isinalaysay ang buong katotohanan tungkol sa nakakatakot na pangyayari noong gabing iyon. Ang kanyang testimonya ay nagbigay linaw sa buong partisipasyon ni Josh at Curtis sa pagpaslang kay Heather, pati na rin ang papel ni Josh sa pagtatago ng mga ebidensya. Noong February 14, nahatulan si Curtis ng pagsabuatan para sa pagpaslang at sinadyang paggawa ng partikular na malalang krimen. Siya ay nahatulan ng habang-buhay na pagkakakulong na may karagdagang parusa ng 99 years. Noong May 1998, nagkaroon ng pagkakataon ng mga magulang ni Heather na makipagkita kay Randy. Ito'y sa isang live na talk show sa telebisyon. Sa kabila ng lahat ng sakit at kalungkutan na dulot ng pagkawala ng kanilang anak,
Ang pakikipagkita kay Randy ay isang mahalagang hakbang para sa kanila upang makamit ang katarungan at magbigay ng pagkilala sa kabutihan ng binata. Ang mag-asawang Rich ay nagpakita ng taus-pusong paghanga sa pagiging tapat at sa malalim na pagsisisi ni Randy Wood. Noong August 7, 1998, natapos ang paglilitis kay Randy at siya ay nahatulan ng pagkakasangkot sa pagpaslang. Siya ay sinentensyahan ng habang-buhay na pagkakakulong na may posibilidad ng parol pagkatapos ng 40 years. Ang desisyong ito ay nagdulot ng kalungkutan sa marami dahil si Randy lamang ang nagsisi ng tunay at sinugal ang sariling buhay upang ilahad ang katotohanan sa hurado. Ang opinyon ng publiko na karamihan ay nag-isip na hindi nararapat sa kanya ang ganitong kabigat na parusa. Si Josh Bagwell ay nahatulan din ng habang-buhay na pagkakakulong na walang posibilidad ng parol. Siya ay kinulong kasama si Curtis. Noong January 2002, sinubukan ng dalawang lalaki na tumakas, ngunit nahuli makalipas ang 10 araw sa Texas. Sila ay binalik sa bilangguan upang ipagpatuloy ang kanilang mga sentensya. As of January 14, 2023, ang tatlong lalaki ay nakakulong pa rin sa Texas. Ngunit magkakahiwalay na. Si Josh Luke Bagwell ay nakakulong sa Caulfield Unit sa Tennessee Colony at magiging karapat-dapat para sa parol sa November 28, 2036. Si Curtis Allen Gamble naman ay nasa Wayne Unit sa Huntsville at magiging karapat-dapat para sa parol sa October 21, 2026. At si Randy Lee Wood ay nasa James V. Alfred Unit sa Iowa Park at magiging karapat-dapat para sa parol sa November 20, 2036. Nakakaalarma dahil isa sa kanila ay makakalaya na sa 2026. Naway ang nangyari kay Heather Ridge ay nagpapakita ng malalim na epekto ng mga desisyon ng kabataan at ang papel ng gabay ng mga magulang sa paghubog ng kinabukasan ng kanilang mga anak. Ikaw, ano masasabi mo sa kwento natin ngayon? Karapat-dapat ba ang mga hatol sa mga akusado? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!